Okay, update tayo sa BTC. So, nagkakaroon tayo ng pump sa BTC sa ngayon, no? So, burin ko lang to saglit. Yan. So, ang last na napag-usapan natin sa galaw ni BTC sa short-term time frame, meron tayong inaabangan na potential bounce. So, ganito yung itsura, no? Parang meron tayong some sort of descending channel or widening wedge. Descending widening wedge na ganito. At nag-break siya, no? Makita natin, break retest. Tignan natin yung volume kung meron bang volume spike. Medyo meron naman. Somehow meron. Ini-expect natin baka itong push up na to fake breakout, pero yung yung last na update ko, no, meron tayong 5 wave counts pababa. Ito na, pakita lang natin saglit. Asin mo natin yung volume. Na mag-start tayo ng 5 waves mula dito papunta dito. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, itong 57,900 area na to, generally dapat hindi na-overlap, no? So, makikita natin dito. Yan. Na-overlap niya dito, no? Na-overlap. So, medyo medyo nagbibigay ng sign na baka invalidated tong push to the downside. Okay? Ibig sabihin, meron tayong potential na mas malaking type of correction. Magkakaroon tayo ng A, B, at baka meron tayong C dito, no? So meron akong short dito last time. Ito, may short ako dito. Nagte-take profit ako dito, tsaka dito, yan. At ang kinalabasan, nagdadagdag ako sa mga pump natin. Nagdagdag ako dito, nagdagdag ako banda, saan pa ba? Ito, dito, tsaka dito. Ito, hindi ko nadagdagan. Ito, kasi hindi ko expect na pupunta dito, no? No, kung may expect man natin na pupunta dyan, most likely baka invalidated na yung push to the downside. Ang kinalabasan, yung profits ko mula sa taas, medyo malaki kasi dinadagdag ko, malaki dinadagdag ko. Tapos isang biglang wake up, no? So, since nagte-take profit ako dito, take profit dito. Ang kinalabasan, lumiliit yung yung margin ko. So, nung nagdagdag ako dito sa mga to, dito, ang stop loss ko na na almost break even ata, mga banda dito na lang, no? Tapos ang kinalabasan, nag-week up pa siya, no? Nag-week up pa. At malaki yung kaltas. So almost almost wala akong profits ang kinalabasan kasi medyo DJ play nga lang yun ang problema, no? So kailangan ko matutunan na hindi mag DJ play kasi ang late na lang ng margin ko dito sa mga to, no? Ito, late na lang ng margin ko dito sa mga to. Tapos nagdagdag ako ng almost times 10 times up until times 20 dito. So mali yun, mali. Admittedly na nagkamali ako ng way ng pagdagdag kasi masyado akong overconfident na magre-reject. So pakita lang natin kung bakit dito ako nagdadagdag. So meron tayo, so ito 1, 2, so mula dito sa taas papunta dito sa ilalim, itong 0.5, no? Itong 0.5, ito dinagdagan ko. Meron tayo ditong onting rejection, kaya nagdagdag ako. Nag-reject naman pero nag-pump ulit, no? Ganon din dito sa 0.5. Nag-push up dito, nagdagdag ako ng makapal, nag-reject, pero nag-pump ulit, no? So, masaklap, no? Sayang. Okay lang. At least natutunan ko na dapat dahan-dahan yung pagdagdag ng ng margin, kumbaga, or ng short. So nagdadagdag ako ng short dito, tsaka dito sa 0.5, ito 0.5, yan, nagdagdag ulit ako dyan hanggang sa nagpump pa siya na isang beses. So nasabi ko naman sa sa mga last update natin na kapag umabot dito sa anong value nito, 57,918, medyo delikado na yung short basically, or yung yung potential na hanggang dito sa mga level na to baka ma-higher high niya to sa eventually. So medyo makulit pa ako, no? Nag-last short ako dito sa 57,300. So sa tingin ko medyo may may emotional trade na yun kasi na bad trip ako dito na onte na medyo naubos yung profits ko lang dito.
napakaliit lang ng pump na to pero naubos yung profits kasi makapal yung nilagay kong ano no, short mula dito. So yung 65 65 950 nag-teleport yung ano yung liquidation point banda dito no. Tapos yung stop loss ko mga banda dito na lang. Yan or mga banda dito ba 'yun? Nakalimutan ko na. At medyo makapal yung ano yung ipinamp agad nito ng mabilis tapos nagdump agad no. So ayun ang ano no sa mga trader sa tingin ko ang pinakakalaban talaga yung self-control. So hanggang ngayon hindi ko pa rin ma-control ng maayos no kasi maiisip ko na ano no na dapat hindi pupunta dito pero pumunta. So nga kalabasan napapaano pa ako na nare-revenge trade ako no. So wag kayong maging ako sana ano no sana nakokontrol yung emotion nyo at patience talaga yung importante no. So nawalan ako ng patience dito kumbaga. Kasi ito lalo na tong sa part na to. Dapat na ganoon na ako nag stop loss in profits na ako dito banda. Kasi 0.5 na to no, 0.5. Stop loss in profits na dapat ako dito. Lalo na meron tayong potential na bear swing failure dito no. Yan. So actually dapat dito pala yung potential na stop loss no? Dapat may stop loss actually ito rin yung stop loss ko no, so dapat pala dito pa lang pala no. So anyway masaklap okay lang, parang yung profits ko lang dito parang wala lang ang kinalabasan at idinagdag ko lang dito para tawag dito ma-liquid naman ako na liquidate na stop loss lang nang medyo makapal yung stop loss. So ayun lang yung problema. So anyway at yung galaw nito no medyo nagbibigay ng hint na baka maging C-wave pataas to. Okay? So bukas meron tayong CPI reading. So alisin ko lang to para hindi magulo. Yan. Actually burin natin lahat. Yan. Meron tayong CPI reading. Baka dito maging ano no volatile lang matindi. So etong etong CPI reading na to. So lahat to no yung forecast same lang sa previous, same lang sa previous. Yung inflation rate yung medyo babagsak na malaki. Okay? Generally bullish to pero sa long term kapag medyo masyadong malaki yung bagsak ng inflation rate, medyo ano yan, medyo may short term bearish. So ibig sabihin pwedeng ano to no, pwedeng mag-pump and dump bigla to. No, kakalabasan. So magpapasok yung ano yung idea na kaya tayo siguro alisin ko lang to yung economic events natin. Kaya tayo siguro i-invalidate tayo dito. Itong base natin dito, potentially lang ito, may possibility kaya tayo nag-i-invalidate dito kasi baka mag-pump nga to actually. Okay? So makikita natin sa daily meron tayong 3 waves dito. 1, 2, 3 at meron ulit tayong 3 waves dito. 1, 2, 3. Etong push up na to medyo nag-i-invalidate ng A wave nito. Ibig sabihin or more like nag-i-invalidate ng potential 1 wave dito. Tapos 2 wave, 3 wave na kung saan man papunta to. Yung pag-angat nito sinasabi baka nga correction lang to, ABC na to at mas malaki ang ABC correction na gagawin natin na ganito. A, B, C. Okay? At least ganyan ang gagawin sa nakikita ko. Okay? So pwedeng ganito, pwedeng double top na ganyan o pwedeng basta parang ganyan no itsura. So mapapansin din natin dito, medyo mahaba rin kasi to no. So etong push up na to medyo nagme-make sense na masyadong maiksi to para i-correct tong move na to. No, kung bearish na impulse tapos maiksing ganito tapos dump agad. So medyo maiksi to, so mas likely ata na ganito then dump. Okay, so sa ngayon kung mabingwit man ako dito sa ano bang value na 57 parang 57 300 350 ata yung short ko dito, almost ito malapit na no. Mga banda dito itong wick up na to na shortan ko pero sa tingin ko hindi ako ganun ka high confident na magre-reject siya agad-agad or na tutulip to the downside kasi meron tayong invalidation dito. In case lang na ganun, iingat ako sa further short no. Yung mga issue short ko pa
sa pag-pump nito in case mag-pump, no? So kung mabingwit, labas muna ako ng crypto. Labas muna ako ng ano na, or more like labas ako ng trade na to. Hindi pala crypto, no? Trade lang na to. Okay? Hihintayin ko tong potential C wave. Okay. So saan kaya ang possibility na move ni C wave? Tignan muna natin ha. Mula dito sa ilalim hanggang dito. Pasok siya sa 618 dito sa A wave. Pero nag-ano tayo, lumalagpas tayo onte. Ang mga target madalas ng C wave umaabot ng hanggang 0.88, no? Umaabot dito ah. So hindi ako magugulat kung umabot nga tayo ng ano no, ng 7300. Titingnan natin kung sa fib extension ang C wave madalas sa target 618, 1 fib at 1.272, maximum of 1.618. So mula dito sa ilalim, actually buray muna natin tong ABC para makita ko yung top nito. Nasa ilalim, papunta dito sa taas, papunta dito sa ilalim. So meron tayong unang target 618 dito sa area to. So meron tayong chunk of resistance dito. Ang sumunod 1 fib. 1 fib ito. At kung aangat pa tayo dito, medyo malabo nang makarating tayo dito sa 1.272. Okay? Kasi higher high na 'yon. Higher high na 'yon at bullish 'yon. Okay? So ibig sabihin ang pinaka nagme-make sense dito. Actually pwede teka. Possible pa rin umangat dito kasi meron pa tayong ABC correction na ganito, no? Yung baka maging flat expanded flat correction to na ganyan, or baka flat correction or ganito kalalim. Pwedeng maging ganyan pag nag-wick up lang dito sa 1.272. Pag sa 1.618, sa tingin ko third wave na to, or more like tama, impulsive move na yun sa tingin ko na ganito 1, 2, 3, 4, 5 na ganyan, na last final wave. Dun yung bullish. So sa ngayon marami tayong bullish move muna. Yung bearish sa ngayon medyo nagpapahinga ang bear sa tingin ko. So most likely meron tayong bullish move dito. Kung hindi man to mag reject, or more like masabi ko baka hindi mag-reject to, no? Sa tingin ko magpa-pump to. Pero may short part na ako dito. So contradicting yung position ko. Pero hindi na ganun kalaki yung position ko dito. Kasi nag-iingat na ako. So in case lang na mag-pump, most likely baka dito tayo sa area na to, then dito sa area na to, at potentially kung mas malakas pa baka dito pa sa ATH, higher high, na may possibility of B wave na naman dito. Pero medyo sa tingin ko hindi malabo, no? Parang mababa yung probability na mangyari to, yung B wave na ganito. So ang mas nakikita ko itong 618 o kaya itong 1 fib, which is 0.88 rin siya. Okay? So makaka-expect tayo ng volatility sa CPI reading bukas, no? So ano kayang gagawin ni BTC dyan? Di ko actually alam, pero alam natin na sa ngayon medyo may signs of bullishness tayo dito. Okay? Medyo lang hindi ko pa sure kasi meron na tayong higher low dito, higher low potential. At parehas 3 waves to, no? Ito, 3 waves to, 3 waves din to. So ibig sabihin meron tayong C wave na paparating dapat kung ganito ang structure. At since na yan, may invalidation na wick up siya dito, most likely baka hindi tutuloy agad-agad to the downside. So ay lang yun yung concern ko na baka hindi tumuloy. Ang hindi ko lang sure, no? Kasi pwede ring maging pwede ring maging retracement ng second wave hanggang third wave ba to? Makikita natin umaabot siya dito sa 618, no? At pwede siyang mag-reject. Pero kung mini impulse siya sa loob ng mas malaking impulse, hindi ko sure kung pwede bang mag-overlap yung mini impulse sa macro impulse, no? Kasi ganito yung itsura niya, no? So meron tayong parang 1, 2, 3, 4, 5, balik ko. Punta tayo ng 4 hours siguro para mas madali i-plot. Parang ganyan. Tapos parang ganito, no? So ito mini
impulse to, no? Mini impulse ng malaking one wave potential. Tapos meron tayong second wave, meron tayong potential third wave, o baka di pa to in third wave, baka ano to, no, yung ano ba tawag dito, yung part pa lang or mini wave pa lang to ng third wave na ganito ang itsura. Na baka meron tayong ganito, meron tayong 1, 2, sabihin natin 3, 4, 5 to, no? Ganyan. Ubusan ako ng mousepad, ka lang ha. Yan. Sabihin natin ganyan ha. Sa loob ng number 3 na to, pwede tayo maka-expect ng leading diagonal na whoops, mali ata ito, baka ganito to, no? Na 1, 2, 3, 4, 5, fake breakout na ABC, then 1, 2, 3, 4, 5 ulit, 1, 2, 3, 4, 5, at baka mas malalim to, no? Yan. At ABC ulit, ABC, then 1, 2, 3, 4, 5 ulit na final wave, 1, 2, 3, 4, 5. So ganito yung structure ng mga macro impulses, no? Itong 1, 2, 3, 4, 5 ABC, 1, 2, 3, 4, 5 ABC, 1, 2, 3, 4, 5. Then kompleto na tong third wave. At magkakaroon siya ng fourth wave na ABC na malaki. Okay? So, ang hindi ko sure, wala akong nakitang rule sa impulse wave theory, no? Na yung kung yung mini wave na ganito, kunwari, itong mini ABC correction na to, na kapag na-overlap niya yung macro one wave, kung may invalidation ba talaga doon o wala. Okay? Hindi ko sure na, pero may some sort of invalidation to, kasi pwede kasing maging ano lang to, burahin natin lahat ha. Pwede kasing maging ABC correction na to, A, B, C, at itong wick up na to confirmation na magkakaroon tayo ng impulse to the upside. Okay? Ibig sabihin, meron tayong mali na first, second, third. Ay, yung mouse ko ayaw sumunod ha. Pinagpapawisan kasi ano ko yung kamay ko eh. Fourth, fifth, then ABC ulit. ABC, ganyan, kunwari. Then, isa namang 1, 2, 3, 4, 5. Na ganyan. Tapos ABC ulit. Then, 1, 2, 3, 4, 5 na naman kung aabot man tayo sa ATH area. No? Ganun yung idea, no? So, ang gusto ko i-point out dito, kaya medyo hindi ko sure kung emotional trade ba yung take ko ng trade dito ng short sa 57,300, or baka kasi hindi ko rin sure kung pwede bang mag-overlap yung mini waves ng, kunwari, itong ABC na mini wave na to, potential lang to potential, baka impulse talaga to. Sa ngayon, mukha pa siyang 3 waves, no, na 1, 2, 3. So, etong move ba na to, okay lang bang overlap niya to, no? So, ano to, para 50-50 to, no? Sa bullish case, ang sinasabi, invalidated na tong push to the downside. Ibig sabihin, nagre-reversal na. Okay, nagre-reversal to, sabihin natin, mga 65K up until 70K area. Okay? Or baka dito lang sa 61,500, no? Dito sa mga bandang to. No, hindi ko sure, no? Kasi meron tayong A, B, C dito na potential, no? Or baka dito pa yan. Okay? Ayun ang nakikita ayun ang most likely na galaw ng bulls sa ngayon. Sa bearish, ito yung final chance nila, no? Final chance na kapag dito nag-reject at ito some sort of overlap lang ng, kasi meron tayong leading diagonal, at expect ko talaga magbe-breakout to ng fake breakout, pero hindi ko ina-expect na aabot siya ng 57,918. Ito, no, hindi ko ina-expect na aabot dito. Ina-expect ko lang makabanda dito lang sa mga area na to. Then tsaka siya magdadump, no? So sa bearish case, medyo bumababa yung probability niya kasi ito, no, meron tayong overlap. So sinasabi dito, okay, baka hindi na tayo mag-dump dito at baka mag-correct muna pataas, mag-C wave muna na 5 waves na 1, 2, 3, 4, 5 bago bumagsak, no? So, kakalabasan ang chance for the bears ay mga banda dito pa sa mga area to. O baka i-take yung liquidity nito, tsaka pa lang mag-dump.
So, papasok din yung ano, no? Papasok din yung CPI reading doon na sobrang volatile ang kalabasan. Baka magkakaroon tayo ng week up dyan, week down, tapos baka magpa-pump or baka magda-dump. Hindi ko alam. Okay? Kasi ayun na yung isa sa mga pinaka-importanting CPI sa tingin ko na CPI reading. Kasi after nun, ano na, yung FOMC meeting na potentially may rate cut na. At hindi alam ng mga tao kung alin ba ang pinakatamang rate cut, kung 0.25 or 0.50, no? Kung 25 basis points or 50 basis points. Okay? So, pag-ingatan lang natin 'to, no? May short ako dito pero hindi ako confident na na babagsak 'to. Hindi ako confident, ha. Lang yung problema ko, hindi ako confident. So, kapag nabingwit na naman, out muna ako. Hintay ako ng confirmation na kung saan ba talaga ang direction nito, kung babagsak ba tayo dito, pero meron tayong some sort of invalidation. So, hindi ko alam kung tama ba yung gagawin ko yung short dito. So, kapag hindi sure, ipagalaw muna yung market. Okay? So, ipapagalaw ko muna yung market. Sana natuto na ako dito sa mga part na to, no? Ito, dapat natuto ako dyan. Tsaka, or mga banda dito ata yun. Yung makapal yung dagdag ko na short. Medyo naging overconfident ako dyan. So, sana wag kayo maging ganun, no? Na overconfident kasi meron tayong basa na ganito. Meron din tayong bullish case na baka nga mag-breakout ng ganyan, no? So, ayun lang siguro update natin. Tingin tayo ng SPX saglit. SPX nagkaroon ng slight recovery, pero medyo malalaki itong move to the downside na to. DXY nagpapakita pa rin ng meron tayong higher low. Hindi ko sure kung magpo-push up ba to. Kapag nag-breakout to dito, medyo meron tayong some sort of bullish na sa DXY. Ibig sabihin, baka magkaroon tayo ng problema sa risk on assets. Okay. So, ayun siguro update natin. Ingat sa trades. GG's boys.